Kumusta mga fam? Nais ko lang pong sabihin na temporary ko munang gagamitin ang channel na ito upang maisalaysay ang panibagong love story ni Hanamichi Sakuragi na pinamagatang Game of the Two Bad Hearts na isinulat naman ni Mariel C. Almoroto. Sana po ay masuportahan niyo po ito at sana ay patuloy pa rin po kayong sumuporta sa Anime Story PH. At ito nga po pala ay wala sa original na istorya ng Slam Dunk. Ito ay fanfiction lamang sa ating mahiwagang writer. At ito na po, sisimulan na natin. Let's go! Kay Rorokawa, point of view. Naglalakad ako ngayon papunta sa classroom. Iniwan kong tulog si kuya. Puyat na naman yun sa paglalasing kagabi. Hay nako. At bigla ko ngang natanaw itong si Sweet at Hanamichi na magkasama. Bitawan mo nga yung kamay ko. Ayaw. Bakit ba? Leche, nakakahiya kaya? Ikinakahiya mo ko? Hindi lang ako sanay. Pwes, masanay ka na. Masyadong sweet at gwapong boyfriend mo. Ang kapal mo. Anis lang. Mukhang totohanan na tong kina Sweet at Sakuragi ah. Oh my, kawawa na talaga si Kuya Kaidi. Maasar nga tong Sakuragi na to. Makaganti man lang kahit papano para sa kuya ko. Hey, Sweet. Agad naman silang napatingin sa akin. Tinanguan ko si Sakuragi. Sakuragi, kapatid ni Rokawa. Oy, Kairo, kumusta? Singit naman ni Sweet. Ayos lang, ganda natin ngayon ha. Nagsalubong naman yung kilay ni Sakuragi. Posisive freak. Duh, halata na masyado para sabihin mo pa. Nakataas ang kilay na sabi naman ni Sweet. Anyway, si Kaidi, kumusta na siya? Ayun, naglaslas na. Binatukan niya ako. Nagtatanong ako na maayos ah. Nagpipigil naman ng tawa sa tabi niya si Sakuragi. Well, hindi pa siya okay. Pero alam ko namang makakaya niya yun. Kakayanin niya. Sana. Ang mayabang na Rokawa na iyon. Kahit kunting panahon ko lang siya nakasama, masasabi kong siya yung tipong taon na mahilig kumingkim at sinasarili ang problema. Inaako niya ang problema, pero masasabi kong malakas siya. Napatingin ako sa sinabi ni Sakuragi. Nakita ko namang medyo nalungkot si Sweet. Honey, malilate ka na. Tara na, sabi ni Sakuragi. Right Kairo, ona na kami. Sige, papunta na rin naman ako sa isang subject ko. Sige pre, ani ni Sakuragi. Please, take care of Kaidi for me, okay? Pahabol na sabi ni Sweet. No wonder bakit baliw na baliw si kuya sa babaeng to. Si Bichi alright, pero kapag nakilala mo siya ng lubusan, doon mo makikita ang totoong kulay niya at kung gaano siya kabuti. Sure, well, thank you Kairo, she said before walking away with Sakuragi. Kailangan na talaga makapag-move on ni kuya. What if isit up ko siya ng blind date? Pwede rin iyon, kaso pumayag kaya yun. Bahala na nga. Kaidi Rokawa, point of view. Pagkagising ko, wala si Kairo. Malamang pumasok na yun. Naligo lang ako at nagbihis. Tapos umalis na rin ako. Huminto muna ako sa isang grocery store at bumili ng isang dosinang lata ng beer. Mukhang magiging best friend ko to for a long time. Pagkatapos bumili, nagmaniho lang ako nang nagmaniho hanggang sa makarating ako sa isang tahimik na lugar. Isang lugar na may napakatirik na bangin. Ipinark ko ang kotse at lumabas. Dala ang beer na pinamili ko. Tsaka ako umupo sa hood ng kotse ko. Ang dami kong gustong isipin. Pero
Puro na lang si Sweet ang pumapasok sa utak ko. Siguro, baliw na ako. Hindi ko na alam, basta gusto ko na lamang matanggal itong sakit na nararamdaman ko. Hindi ko sinisisi si Sweet kung pinili niya ang gonggong na Sakuragi na iyon kaysa akin. Ako naman yung unang nang iwan. Ako din naman yung may kasalanan. At saka, kilala ko si Sakuragi. Kahit kunting panahon lang, pero mabilis mong makilala ang sarili niya. Tunay siyang saksakan ng katarantaduhan. Pero kapag nagmahal, pangbaliwaan talaga. Naramdaman ko ang pagdaan ng luha ko sa aking pisngi. Ilang beses na ba akong umiyak? Kainis. Sana lang yung pag-iyak na to nababawasan yung sakit. Pero hindi naman. Tumayo ako at pagkatapos ay sumigaw. Sweet, mahal na mahal kita. Ang laki kong tanga para iwan ka. Ngayon tuloy, ako din yung sobrang nasasaktan. Ayoko na. At naupo na lang ako at nagsimula na namang umiyak. Kaasar, nakakasawa na. Tama na nga yan, kuya. Wala namang nagagawa yung pag-iinom mo. Hindi mo na mababalik pa sa'yo si Sweet. Mag-move on ka na lang. Diyos ko ka. Dinig na dinig ko ang paninir mo ng kapatid kong si Cairo sa akin. Masakit man ang mga sinasabi niya, pero lahat ng yun ay totoo. Patuloy ako sa pag-inom. Hindi man ako natutulungan ng alak para ibalik sa akin ang mahal ko. Natutulungan naman ako nito para kahit papano mamanhid yung pakiramdam ko. Tumayo ako at lumabas. Masyadong istorbo sa pagsisinti ko si Cairo at naiinis na ako. Palibasa kasi wala pa siyang alam tungkol sa pag-ibig at ang sakit na maaaring idulot nito. Ano bang magagawa ko? Ang makalimot at makapag-move on ang pinakamadaling sabihin, pero sobrang hirap gawin. Nasasaktan na ako pero gustong gusto ko pa. Magiging masokista pa yata ako. Sweet, miss na kita. Pumasok ako sa sasaktan at pinaandar paalis. Patuloy lang ako sa pag-drive hanggang sa may tangang babaeng bigla na lang humarang sa harapan ng kotse ko. Buti na lang at agad akong nakapagpreno. Nag-init ang ulo ko. Masama akong magalit, lalo na't bigo ako. Buiset. Broken hearted ako ngayon. Tapos makakagasagasa pa ako. Walang hiyang buhay to. Nababanas na ako. Lumabas ako ng sasakyan at binulyawan ang tangang babaeng bigla na lamang sumulpot sa daan. Ano bang katangahan iyang ginagawa mo? Gagawin mo ba akong kriminal, ha? Nakapikit pa rin ang babae sa harapan ng kotse ko habang nakaharang ang dalawang kamay. Napamulat lang siya ng sigawan ko. Oh Diyos ko, salamat sa Diyos, buhay pa rin ako. Abat, hindi ako pinansin. Hoy miss, pwede ba? Kung magpapakamatay ka, huwag kang mandamay ng ibang tao. Magbigti ka na lang. Napatingin naman siya sa akin at ang una kong napansin sa kanya ay yung mga mata niya na nasisinaga ng ilaw na nanggaling sa sasakyan ko. They were cold black at bilog na bilog. Agad siyang lumapit sa akin. Mister, pasensya na. Sa totoo lang, hindi naman ako magpapakamatay eh. May humahabol kasi sa akin kanina. Kaya nang makita kong may sasakyan na paparating, agad ko yung hinarangan. Tulungan mo ko, pakiusap. Sabi niya. Ano daw? Niluloko yata ako nito eh. Ayoko, baka mudos ka. Mangharang ka na lang ng ibang sasakyan. Huwag ako ang istorbuhin mo. Tinalikuran ko na siya at naglakad na ako pabalik sa kotse ko. Oy, sige naman. Maawa ka na. Gagawin ko lahat bilang kapalit. Basta yung afford ko lang ha. Tulungan mo lang ako makalayo rito. Sabi ulit niya at hinawakan ng laylayan ng shirts ko. Kainis. Huwag na huwag mo siyang papakinggan kay di. Broken hearted ka pa. Pakiusap. Ikaw rin. Sige ka. Kapag may nabasa ka bukas sa dyaryo na hinalay at pinatay at tinapon sa imburnal, siguradong ako na yun. Hinarap ko ulit siya.
Mukhang naisip niya yung mga pinagsasabi niya. Mukhang takot na rin siya. Hindi ako nagbabasa ng dyaryo. Mumultuhin kita, akala mo? Hindi ako takot sa multo. Napapadyak siya. Mukhang naaasar na parang maiiyak na rin. Unimas, ang pakipot mo. Tulungan mo na lang ako. Inam ka. Natigilan ako sa sinabi niya. Nagmumura siya. Kinagat ko ang aking babang labi upang pigilan ang tawa ko. Well, hindi naman siguro masama ang tumulong paminsan-minsan. Pumasok na ako ng kotse. Dali, sakay na. Sino nga kaya ang babaeng muntikan ng mapundol ni Kaede Rokawa? Ito na kaya ang bagong babaeng kanyang mamahalin? Kaya abangan natin ito mga fam, ang mga susunod pa natin na episode. Maraming salamat.